Kilala sila bilang mga silent destroyer, ngunit nagtatago din sila ng katakot-takot na katangian kapag ang isa sa kanilang uri ay namamatay. Kaya itatampok natin sila sa episode na ito. Paano nga ba nangingitlog ang reyna ng mga anay ng milyong-milyon? At bakit sila nagdudulot ng napakaraming pinsala at bakit dinidilaan ng anay ang kanilang reyna hanggang sa ito ay mamatay? Ang anay ay nagmula pa sa sinaunang panahon. Ang kanilang mga fossil ay nagmula sa humigit kumulang 130 milyong taon hanggang sa panahon ng Early Cretaceous. Matatagpuan ang mga ito sa 6 na 7 kontinente dito sa mundo. Ngunit mas gusto nilang manirahan sa mas mainit na mga kapaligiran. Ang mga anay ay naninirahan sa mga kolonya na may populasyon mula sa mga daan-daan hanggang sa milyon-milyon. Noong 2018, natuklasan ang isang 4,000 taong gulang na super complex sa Brazil na may humigit kumulang 200 milyong na hukay na mga bunton ng anay. Ang nasasakupan ng lugar ay kasing laki ng Great Britain kaya hindi natin may iwasang maitanong paano nga ba lumaki ng ganito ang kolonya ng mga anay. Bueno, ang lahat ay nakasalalay sa kanilang reyna. Siya ang founding member ng mga kolonya. Kapag siya ay nag-asawa, siya ay tumutungo sa ilalim ng lupa upang simulan ang kanyang habang buhay na pangingitlog. Ito'y lifetime niyang trabaho. Patuloy siyang mangingitlog hanggang sa 30,000 itlog bawat araw sa loob ng 15 taon. Kaya't nakakapagod din ang ginagawa ng mga reyna ng anay. Nakakagawa siya ng isang itlog sa bawat 3 segundo. Mantakin mo, upang makagawa ng ganoong kadaming itlog, kailangan niyang maging mas malaki kaysa iba pang miyembro ng anay sa kanilang kolonya. Nagsisimula ang reyna ng anay na kasing liit lamang ng isang barya, ngunit maaari siyang lumaki hanggang sa 11 cm ang haba. Bagamat malaki ang kanyang sukat, ang katangiang ito ay may mas maraming problema. Dahil siya ang napakalaki at puno ng itlog, hindi siya makagalaw ng maayos. Kaya't meron siyang pangkat ng mga manggagawa na tumutulong sa bawat pangangailangan niya. Kasama na rito ang pagdila sa kanyang katawan para manatili siyang malinis. Nagbibigay ito ng isang bagong kahulugan sa housekeeping. Matapos ng humigit kumulang 250 milyong itlog at patuloy itong mangingitlog hanggang sa ito ay mamatay. Lahat ng mga manggagawang anay ay mayroong mga special assignments. Magsisimula silang dilaan siya ng mas agresibo. Hindi para linisin siya, kundi para lamunin siya. Ang kanibalistikong katangiang ito ay hindi lubos na maunawa, ngunit malamang na may magandang dahilan para gawin ito ng mga manggagawa sa kanilang reyna. Marahil ay hindi nila nakuha ang kanilang overtime pay. Ang mga kolonya ng anay ay higanteng nutrient recycling machine. Hindi nakakapagtaka na hindi nila hinahayaang mabulok ang katawan ng kanilang reyna. Bilang bahagi ng proseso, ang mga likido at taba ay hindi hinihigop sa labas ng kanyang katawan. Iminumungkahi ng ilang mga mananaliksik na dahil ang karaniwang pagkain ng anay ay mababa sa nitrogen, ang pagkain nila sa kanilang reyna o maging ang mga katrabaho ay maaaring maging isang magandang paraan upang maibalik ang nitrogen sa kanilang kolonya. Ang kanilang napiling pagkain ay kahoy. Maaari silang maging lubhang mapanira kapag kumakain sila ng mga estrukturang kahoy at mga gulay. Ang kahoy ay tila hindi ang pinakamasustansyang pagkain para sa kanila, ngunit puno ito ng cellulose, isang komplikadong carbohydrate na binubuo ng asukal. Ang anay ay may mga espesyal na mikrobyo sa kanilang bituka na tumutulong upang tunawin ang pagkain nilang kahoy. At ang nakakagulat pa, ang mga anay ay hindi pinapanganak na may ganitong mikrobyo sa katawan. Kailangan nilang makuha ang mga mikrobyong ito mula sa kanilang kolonya. At ito ang nakakagulat, ang mga mikrobyo ay maaaring maipasa lamang sa pamamagitan ng anal feeding. Oo, nakukuha nila sa pamamagitan ng pagkain ng tae ng anay. Kung nagustuhan po ninyo ang mga ganitong uri ng content, maaari po kayong mag-comment, mag-like, mag-share at mag-follow ng ating Facebook page.